Of course, may babatong mga kaso, gigipitin tayo, but I would think part of, hindi ko sasabihin na part of the game kasi mali yun sa akin In a democracy, dapat pabayaan kayo, magsalita ka. Nakita niyo yung nangyari sa Canada? Ay, diba? oo. Sinisigawan sila, minumura si BBM, no? Nung paglabas ng Jollibee. Shame on you, shame on Shame on you. That Si Yusek says a Clercaso, lot. sinisigawan. Pero nakita niyo yung mga pulis, pinapabayaan nila. Pinapabayaan. Kasi Ito naman kasing si Auntie Claire may pagkabalat sibuyas. Meron hong mensahe itong si Senator Robin Padilla dito kay Ante. Ante, huwag ka kasing balat sibuyas, pambihira ka naman oo. Pagkatapos mong gumawa ng sandamukal na kalokohan sa PCO, ngayong binabalikan ka ng sambayan ng Pilipino, nagagalit ka. Hindi ganyan, Ante. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong banat na to ni Senator Robin Padilla dito kay Auntie Claire. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung join button, nandyan lang kung sa baba. Ito ho ang mensahe ni Senator Robin Padilla dito kay Auntie Claire. Ito. Hindi kabastusan, kundi karapatan. Naku, yari, yun pa lang talagang mapapapalakpak na tayo dito kay Senator Robin Padilla. Magkahalong saway at payo ang ipinaabot ni Sen. Robin Padilla kay PCO Yusek Claire Castro matapos pumalag ng huli sa mga realistang Pilipino na umano'y kumuyog sa kanya sa Vancouver, Canada. Headline ka, Ante. Diba? Yan ang gusto mo Gusto mo yung laman ka ng pahayagan, dyaryo, di ba? Laman ka ng social media. O heto na, ikaw na bida dito kasi ang problema, kinuyog ka nga lang. Sinabihan ng Sen. Robin si Castro na huwag maging balat sibuyas dahil hindi kabastusan ang ginawa ng mga Pilipino sa Canada. Anya bahagi ito ng kanilang karapatan para magpahayag ng saloobin. For real. Diba yun naman talaga? Ano to mga to mga utak diktador Hindi sila pwedeng sinasabihan. Dapat sila lang ang tama. Diba? Yan ho sila. Pinili natin ang trabahong ito kaya tanggapin natin lahat ng pang-aalipusta dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. Giit ng senador. Yari. Headline ho si Auntie Claire. Ito ho mga kababayan. Yarin lamang napag-uusapan na ho natin yung mga salubong ng ating mga OFW sa mga government official na nagpupunta sa iba't ibang bansa. Dalawang official lang ho, dalawang apelyido lang ho ng government official ang kakilala ko na pagka nagpunta sa isang lugar talagang pinagkakaguluhan. Yung unang apelyido Duterte. Pangalawang apelyido Marcoleta. Okay? Yung iba kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez, Senator Robin Padilla, normal na yan Basta nakadikit ka dito kay Tatay Digong kahit saan ka magpunta talagang pinagkakaguluhan yan ng ating mga kababayan. Ito, panoorin ho natin. Pakita ho natin kay Auntie Claire kung gaano minahal ng sambayan ng Pilipino. Hetong si dating Pangulo. Panoorin mo to, Auntie Claire, para sa iyo to lang yaka. Ako. Pag siya na ang nagsalita, Grabe Tatay Diggs Uy. ang nagsalita. Handa ka na ba? Parang Jollibee Grabe Meron bang ganyan sa Vancouver, Canada? Wala. Meron ganito sa Vancouver, Canada. Pakita ko lang mga kababayan Ito, sa Vancouver, Canada, meron ganito. Ito, meron ganito sa Vancouver. Ito. Ay, mali. Yan. Yan ang meron sa Vancouver, Canada. Diba at least, ngayong mga panahon na to, mailalagay na sa pwesto itong si Auntie Claire. Alam na niya kung saan siya lulugar. Tatay Diggs Tatay Diggs. Pero may twist, biglang may banat pa. Walang arte, kung ano ang nasa isip. Tatay Diggs Kaya kahit galit, napapangiti ka.
Tatay Digong yan eh. Kaya ang masa, aliw na aliw talaga. Si Tatay Digong, astig at nakakatawa. Kahit seryoso, napapangiti ka sa bawat banat na kanyang dala. May halong tapang at saya. Si Tatay Digong, iba ang trip niya. Hindi mo alam kung saan papunta. Pero sa dulo, Si BP Sara to. Dito si BP. tawa ka na lang. Kasi ang kwento niya, laging may angas. Minsan tahimik, biglang may pasabog. Isang linya lang lahat napapahinto. Walang filter kung magsalita. Kaya ang reaksyon, tawa talaga. Sa entablado, kahit saan, pareho lang walang kaate. Grabe naman. Kung nga tayo, hindi tayo nagkakamali. Yung iba naman aliw na aliw pa rin dyan. Uy, teka lang, seryoso ba yun? O biro lang talaga? Bahala ka na. Basta kami. Tatay Diggs yan eh. Sa gitna ng seryoso usapan, may konting tawa. Para gumaan, digong, digong, digong. Ayan ho, sa ano nga, sa Hong Kong nga ho yun mga kababayan. Yun ho ang naging pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maltik ho tayo, maltik. Ha? Kailangan ho nating ika nga marinig ang mga punto de vista nito si Prof. Malutigia sa mga galaw sa impeachment, ha? Pagdating dito sa mga ano, yung upper middle. Gusto kong marinig ang mga punto de vista ni Prof. Malu doon sa upper middle. Gusto ko marinig yan. Yun. Magandang hapon po muli. Ito si Maluti Kia sa Maltik. Ako, pag-uusapan natin. Sa July 6 na po ang simula no, sa impeachment court. Yan kung hindi ma-delay o kung magkaroon ng special session, tignan po natin kung ano ang mangyayari. No? So, sa impeachment versus BP Duterte, may laban o suntok sa buwan? No? Sabi, marami nagsasabi, si BP laban lang. Hindi yan, kasi sabi nga ng House, hindi naman sinagot, no? So titingnan po natin, merong bang enough na support si VP Duterte sa Senado para ma-survive niya ang impeachment, no? Titingnan again natin, ano ang basihan nito sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution. Ang sinasabi po dyan, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ayan na naman po yung praise, no? Of all the members of the Senate. So, kung titingnan po natin, 24 po ang Senado, ano po ang tinatawag na 2/3 of all its members, yan po ay 16. To convict, dapat may 16 na boto. Pero anything mas mababa dyan, wala pong conviction na mangyayari. Ang sabi-sabi ng iba, napakahirap kumuha ng 16. Ay, totoo po yan, no? Dahil sa nangyayaring baliktaran sa Senado, hindi na po natin alam nasaan ba talaga yung original, no? Kung titingnan po natin, no? Pag breakdown natin yung 24, nasaan ba yung dati? Yung dati, merong 7 na sigurado magko-convict, merong 5 na siguradong mag-a-acquit, no? Doon muna tayo doon sa 2. Yung siguradong magko-convict, na andyan po
si Aquino, Hontiveros, Lacson, Pangilinan, Soto, Yan. Tulfo, no? 7 po sila. Tapos po, yung siguradong hindi magko-convict, o mag-a-acquit, ang tawag doon mag-a-acquit, nandyan po si Go, De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos, 5 po, no? Yan po yung sinasabing, ano po ang basihan yan? Yan po ay nanggaling sa 2025 election. Yung mga pro-Duterte ng mga senador, yan po ang 5 na matitibay. Pero dahil nagkaroon ng girian, dun sa 9 minority, ang kasama po dyan ay si Go De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos, Cayetano, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at saka po si Chis Escudero. Yun po yung minority. Nung ang majority ay si Senate President Tito Soto, no? So, nagbaliktaran, yung dating 9 naging 12, no? Nadagdag po dito ang kapatid ni Senate President Cayetano, si Pia Cayetano, pumunta rin po si Loren Ligarda at ang mga Villar, no? So, from 9 naging 12, no? Naging 12 po ang kaya sila ang naging majority. Nahalal naman po si Senate President Alan Peter Cayetano, no? Ang naging minority, yung pong talagang magko-convict sa kanya na 7, tapos nadagdagan noong may 2 ho kasi dapat abstain. Yun po si Subiri at si JB Ejercito. Pero later on, sumali na rin po doon sa minority. So ito po yung more or less terrain, no? Merong 7 na sigurado magko-convict, merong 5 na siguradong mag-a-acquit, tapos may 12 na hindi natin maintindihan kung ano nangyayari, pero nakikita natin dahil dito sa kaguluhan, naglilipatan, no? Controversial rin po yung pinas na resolusyon ni Senator Mig Subiri tungkol sa presiding officer ng impeachment court, no? Na kahit na sinabi ko sa inyo ano yung provision sa saligang batas na ang presiding officer ay ang Senate President, meron pong isang panukalang resolution na pinas nila at wala naman po nag-oppose doon na pwede nilang pangalanan kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Yan po another issue na kailangang pagtalunan. Siguro papasok na naman dyan ang Korte Suprema para lamang po mapatibay ang ating saligang batas, no? Na ando naman po talaga kung sino ang presiding officer. 5 o 6 ang mga kaso, charges na final ng House of Representatives na andyan po ang SALN, ang AMLA, ang BIR, ang confidential fund at ang conditional threat. Yun po yung 5, no? Maling-mali po sa aking pananaw na ang SALN ay gamitin magmula pa nung Vice Mayor siya, papunta sa Mayor, papunta sa Vice President. Bakit po? Dahil po ang impeachment, ang impeachable officer lamang po ay ang Vice Presidente. Hindi po ang Vice Mayor, hindi po ang Mayor. So para mo going 19 years or 20 years just to establish an end na gusto mo, yung end na ay magmula Vice Mayor hanggang Vice President, tumaas ang net income, ang net worth ng ating Vice Presidente. Maling-mali po yun. Kasi po, siya ay impeachable officer lamang for 3 years, which is from 2022 to 2025 nang siya ay maging Vice Presidente, no? So makikita po natin sa mga dadating na linggo, binigyan ng impeachment court, kinonvene ni Senate President Cayetano yung impeachment court, pinadalhan ng articles of impeachment ang Vice Presidente. Sumagot po nung June 1 ang Vice Presidente, binigyan ng 5 araw ang House of Representatives
o yung tinatawag na Ay nga pala, shoutouts dun sa nagpadala sa atin ng pangkape. Thank you Maraming salamat. prosecutors para sagutin yung sagot ni Vice President, pero hindi rin daw nila sinagot kasi wala naman daw sinagot si Vice Presidente. So nandun po sa level na ganon. Yung sagot po ni Vice Presidente is tantamount to requesting the impeachment court to dismiss the complaint. Kasi hindi naman po naprebahan ng House of Representatives yung kanilang mga allegations at naging mini trial nga po yun na maling-mali. Tatandaan po natin, meron rin pong petition sa Korte Suprema ang ating Vice Presidente tungkol doon sa actuations ng House of Representatives during the impeachment, the findings of substance, form and substance sa House Committee on Justice, no? So, titingnan po natin yan, 1 to 2 weeks, magkakaroon na po ng pre-trial, magsasubmission ng mga briefs, etc. Ang simula po ng formal na trial sa impeachment ay July 6. Yan po ay parte pa rin po ng panahon na out of session or sinadya adjournment ang Kongreso, ang 20th Congress, no? So, ang sinasabi doon sa sagot ng defense team ni Vice President Sara Duterte ay ang articles of impeachment are constitutionally infirm, procedurally defective, and substantively deficient. Naku, mahirap po yung mga salitang yan. Parang, kumbaga, piece of paper lamang ang nangyari dun sa articles of impeachment ng House. Ngayon naman po, ang House, ang sinabi ay hindi na po sila nag-komentaryo dahil nga sa wala naman daw pong bagong allegations na ginawa ang ating Vice Presidente. So, ang kailangan po balik ulit tayo doon, 16 out of all, 2/3 of all its members. All its members, 24, 2/3 is what? 16 po yan. 16 to convict. So, hindi na ho natin titingnan yung to acquit. Basta ang titingnan natin, kung naka-16 ka, convicted si Vice President. Kung hindi ka maka-16, regardless of all the explanations, hindi po convicted si Vice President, no? Makikita naman po ninyo, tatahinan natin ito dun sa nangyayari ngayon, no? Ang nangyayari ngayon, yung majority ng Senado ang sinasabi, okay na daw ang 11. Hindi po pwede ang 11 kasi ang 11 po plus 11, 22. Ang members po ng Senado ay 24. So titingnan nyo yan kasi dito pinag-uusapan ang majority. Pagdating ngayon sa impeachment court, hindi po pinag-uusapan ng majority. 2/3. Mas mataas pa sa majority. Napakahirap makuha. Bakit ho napakahirap? Dahil babalik ulit tayo sa intent ng framers natin. Dahil hindi po basta-basta ang impeachment court. At imahalaga ang accountability, pero kailangan nasa tamang proseso na patas, at talagang pinag-uusapan ng mga issues, may evidence, at from the evidence, ang bawat miyembro ng ng Senado ay kailangang bumoto. Sa ating pong kasaysayan, nagkaroon na po tayo ng impeachment ng I think 2 beses ang umabot sa Senado. Yan po ay nung panahon ni Erap Estrada, yung second envelope, no? At nagkagulo tayo sa second envelope. Wala naman pong nakalaman doon sa second envelope. Yan po ang aral ng ating kasaysayan. At yung pangalawa ay kay Chief Justice Corona, no? Nagkagulo rin po tayo doon, dahil ang ginawang presentation ng prosecution the sum total of the transactions sa bangko, hindi po yung ano ba talaga ang dulo, no? Kung tatandaan nyo, kung kayo'y bank depositor, ang inyong worth ay nandun sa dulo ng inyong bank account. Kung yun po ay 10,000 o 100 pesos, yun po
hindi po yung total ng transaction in and out sa bangko. Yung po anong nangyari kay CJ Corona, tapos may mga issues na bakit daw may mga account na hindi lumabas, hindi daw nagbayad ng taxes. Nung panahon po niya, allowed baguhin ang SALN. Pero hindi nila binigyan ng karapatan si CJ gawin yon. Umaabot pa po sa Court of Tax Administration na pinag-usapan yung tax doon sa pera ni Chief Justice. So matutal po, walang kaso. Biro nyo yung tao na Chief Justice na maayos na naglingkod sa atin. Nangyari yon dahil sa isang desisyon na hindi nagustuhan ng nakaupo. Yung po ay tungkol sa Luisita, Hacienda Luisita. At makikita po natin kung anong nangyari sa karir ni Chief Justice Corona. Sana po itong darating na impeachment sa ating Vice Presidente ay matuto tayo sa leksyon ng kasaysayan na hindi po porke in-impeach ka lahat ng pinanggalingan sa House of Representatives ay natutuon at tama sa panahon at tama sa sirkumstansya na binabanggit na si Vice Presidente ay lumabag. Kaya pagdarating po, siguro maaasahan nyo si Maltik, pabalik-balik po kami dito pag may karoon na ng impeachment court para lang natin pag-usapan ano ba nangyari dun sa araw na yon. So, kayo po ay manood sa trial, sa impeachment trial ni Vice Presidente Inday Sara Duterte nang makita po natin ang katotohanan. Ang katotohanan ho, hindi ho yun sinasabi. Ang katotohanan bawat isa sa atin ang maririnig, maiintindihan at huhusga. So, ito po si Malutikia ng Maltik. Like, follow, and share. Punta ko kayo sa Publicus Asia Inc. Subscribe ko kayo dyan. Rekta ho tayo dito sa Small Talk. Gang. Welcome to the show. Thank you, Attorney Topacio, and of course kay Ina, magandang hapon sa iyo. Nakikita ko din si Admar, nandyan, magandang hapon sa iyo. Nandyan. Isa pong karangalan na mapunta dito sa inyong show. Pinapanood ko rin po to, and of course, si Attorney Topacio, idol natin yan, Ina, di ba? And natutuwa ako dahil sa pagkakataon nandito ako, higit sa lahat, alam mo, minsan lang ako, attorney, maimbita na mas matangkad ako sa mga host na nag-interview sa akin. Grabe yan, oh. Pang small talk naman talaga ako. Yes, small talk. Pang small talk. Anyway, we also appreciate Yes. kung na sa kabila ng mga hinaharap mong mga pagsubok ay naririto ka pa rin. Correct. Yes. Pinagbigyan mo kami. Sabi nga ni Ina kanina, nagpalitrato. Palitrato ako, baka huli na natin itong litrato. Kasi Ay, tama. joke lang Attorney, yun. dahil nung Biyernes, Hindi lumabas ako na po yung papayag. nagkaroon na ng filing ng ombudsman sa Sandigan Bayan. So, hindi ho natin alam. Baka itong Kahapon, Lunes. kahapon. Kahapon, Attorney Topacio. So, si Attorney Topacio, I called him up. Alam mo naman, naghumingi ako ng legal advice dyan parati. And baka Lunes no? Hindi ho natin Attorney Topacio. Baka lumabas na yung warrant of arrest. May 10 days ang korte Okay. to determine independently yung probable cause. Not more than 10 days. Kung makapal yung ina-forward sa kanila ng ombudsman, ay baka magtagal pa sila bago pag-aralan ito. Okay. So, basta nandiyan ka lang, Attorney Topacio, ha? Anyway, Si Ina kasi, Sorry na. Let me shoot the first question, katulad ng sabi doon sa AVP, partner. You were one of the youngest, if not the youngest elected official at that time, nung Yes. nalo ka sa House of Representatives. Yes. So, syempre, bagong halal, bagong pwesto. Anong unang-unang naging impression mo noong nandun ka na and you were discharging your duties as congressman? Actually, Attorney Topacio, na-elect kasi ako ng councilor at the age of 22. Before you became Yes, congressman. by accident because the local government code na-approve yan by 1991. Yung yung highly urbanized cities, 23 years old yung supposed requirement. Ako naman, fresh from sa NUSP, sa UP, so aktivista tayo. Sabi nga, sige, tumakbo ka para kung ano yung mga sinisigaw mo, gawin mo sa konseho. So nandun kami sa konseho at tinutukan namin yung mga
Ako, pangunahin, tinutok ko talaga yung pabahay. Kasi maraming lupa ang Quezon City, marami doon mga squatters area, na sabi namin, teka lang, i-award na natin to para talagang magkaroon na ng permanent na mga lupa at yung pabahay. Itong mga kasamahan namin sa 3rd District ng Quezon City. Bigla ako na-elect sa Congress. So I was elected at 25 noong time na yon. 25, ako yung youngest noon. Oo. Grabe. Siyempre, ang direksyon mo, even nung nasa konseho, ano yung magagawa ko para sa bansa? Ano yung pwede kong gawin? Ano yung batas na pwede kong itulak? At that time, ang paniwala mo kasi, di ba, pag congressman ka, kung ano yung itutulak mong batas, kaya mong itulak. Yes. Pero hindi ganun eh. Kasi, alam mo, at that time, siguro mga nasa 220 kami na congressmen. Wow. Tapos ang Senado, 24. And then may priority bills. May mga priority legislation. So nakita ko rin yung sarili ko na, okay, magtutulak pa rin ako ng batas, and one of which yung Quirino Memorial Medical Center. Na, kasi dati yun, gusto nilang i-abolish eh. Gusto tanggalin. Oh, there was a time. At yun lamang yung ospital na nagkikater sa mahirap sa distrito ko. And dun sa surrounding areas like Marikina and some areas of Quezon City. So yun talaga, na palakihin yun at i-upgrade yung ospital. At sabi ko nga, in legislation, hindi lang naman batas eh. Ang importante, yung partisipasyon mo sa debate. Correct. So minabuti ko na talagang pag-aralan, yung mga batas, particular yung budget, no? Kasi isa yan sa mga malaking trabaho ng congressman eh. Ano ba yung pondo ng gobyerno, ano yung mga programang nakapaloob dyan, at importante na mag-aral ka dyan. And it was also, sa akin na malaking bagay kasi makikita mo yung kabuang takbo ng gobyerno. Ano yung mga dapat gawin. At katulad ngayon, nakikita natin yung problema sa flood control scandal, Ayun, no? unallocated funds. Kitang-kita mo na eh. Alam mo kung ano yung nangyari. Correct. Sir Mike, nabanggit niyo po na kayo po ay nagtutulak ng batas sa Kongreso. Does that make you a pusher? Joke lang. Talaga, iba. Akala ko. Masyado ka nakahawa ka na kay Atty. Perdito Joke lang Paso. yun. Gusto ko kasi happy ka. Tawag dito hindi coronavirus, cornivirus. Hindi, gusto ko lang pasahin si Sir Mike dahil nag-celebrate siya ng birthday niya last week. Yes. Batiin naman natin siya ng happy birthday. Happy Comment nyo na ho dyan sa baba. Happy birthday, Kong Mike. birthday to Kayong dalawa, si Atty. Topacio, ginit ako after 1 day. Ikaw after 2 days. Dahil sinabi sa'yo ni Atty. Ferdy. But okay lang yun kasi sa akin nga, actually, ayoko din mag-celebrate talaga ng birthday ko eh. Kasi yung family ko, Atty. Ferdy, umalis. Talaga? Going to, kasi may gagraduate akong anak. And sinabi ko rin sa kanila na, hindi pa namin alam pero papuntas ngayon sila en route to Europe. Na kung ano man, kasi may kaso kaming iniipit yung dalawa kong anak at saka yung Grabe, asawa ko. no? Oo. Grabe ka. So ang kasama ko lang dito yung bunso. Ayoko na mag-celebrate na para bang wala yung pamilya mo. Tama. Tsaka during your birthday. Grabe. Grabe ho talaga tong administrasyon na to. Grabe, ang kakapal ho ng mukha. Nakilahok ka sa mga rally. Kakagigil. Doon siya nag-birthday. Doon siya nag-birthday. Correct, Kaya talagang oo. para sa bayan pa rin, ano? Oo, correct. Oh, seryosong question. Ito, on a serious note. Sir Mike, ang tagal niyo na pong nagsilbi sa Kongreso. Sa tingin niyo po, ano yung pinakamalaking pagbabago ng Kongreso noon sa Kongreso ngayon? Alam mo, maganda yung tanong mo na yan. Kasi nung panahon namin, klarong-klaro sa amin yung oposisyon. Talaga? So, ngayon kasi ang nangyari, kung sino yung oposisyon, pinipili na rin ng speaker ng grupo. Nag-elect na rin sila. O, ikaw na lang yung minority. Ito yung gano'n. Anyway, having said that, nung panahon namin, talaga yung debate, ini-encourage. At kahit na yung mga budget deliberations, before the submission of the President, kasi July yan, after SONA, bago pa lang doon, nagkakaroon na kami ng mahabang hearing. Walang question to ng mga ano bang pondo namin, ano yung kailangan namin, ha? These are policy questions na pinagdidebatehan sa Kongreso. Now, bakit important yun? Kasi, kunyari, example lang, tinawag niyo ang Department of Health at nakita niyo yung mga pondo. No, tatanungin niyo, bakit dito tayo naglagay ng gamot? Bakit kunyari may reproductive health program? Bakit puro assuming, for example, ang mga gamot ay para may sakit na. Ano yung ginagawa natin sa preventive health? So, mahabang debate yun. No? For example, ngayon may problema tayo sa West Philippine Sea. So, malaki ang question dyan sa foreign relations.
malaking question dyan sa national security. Yes. On a policy level, ang lalim ng mga debate. Inabot kami ng alas 4 ng umaga. Talaga? Oh. Wow. Nakikinig kami, nagdidebate kami, nag-usap kami. Pag-submit ng budget, again, policy questions yun, mahaba. Pagkatapos, ilalagay na sa subcommittee levels. Sa subcommittee, pwede ka na mag-push, kunyari, ako, ang advocacy ko parate, yung hospital sa district ko. Wow. Diba, sinasabi ko, bakit ganito yung ibang ospital, yung ospital ko ganito. That's number one. So, very encouraging yung lahat ng debate, from the plenary side to the committee side. Bakit importante yun? Because you are developing leaders of the future. Yes. Number one. At gusto mo, yung leaders mo, current leaders mo, understand yung policy-making process. Understand the laws. Understand ano ba yung polisiya talaga natin. Yes. Kunyari, tayo ngayon, pag tinanong mo sa Kongreso, do we really understand, let's say, our relationship with China in the US? Yes. Ano ba ang trade relations natin sa kanila? Yung ating pakikipagnegosyo, magkano ba investment nila sa tourism? Ito yung mga bagay, di ba, na dapat naintindihan natin. Yes. Ngayon, for policymakers, ang pangalawa niyan, nung panahon namin kasi, and ito binabatikos na ito nung araw, ang budget namin was 70 million per district. 70 million. So 30 million, sasabihin nyo, soft. Ito yung mga ospital. Yes. So maglalagay ako sa Quirino, maglalagay ako sa East Avenue, maglalagay ako sa Heart Center, maglalagay ako sa Children's Hospital, which is all in my, more or less, Quezon City. Yung 40 million, kasi ang konsepto mo sa national budgeting, maraming ginagawa ang national government, let's say, kailangan niya ng flyover, kailangan niya ng major na tulay, kailangan niya ng riles, kailangan niya ng ganito. Yung mga problema ng district, baka hindi niya nakikita. Meaning to say, baka kailangan ng isang bridge para yung mga batang mahihirap, makatawid, makapunta doon sa eskwelahan nila. O kailangan ng additional gusali sa paaralan. O kailangan mo doon sa Quirino or sa isang health center mo ng additional infrastructure. But that is only 40 million. Alam mo ngayon, Tony T, sa Kongreso 2 billion per district. Wow. Grabe. Per district. Per district. Oh my God. Yun yung Livesty file na pinapakita. So anong ibig sabihin ito? If you are talking of about, assuming na natin, 250 district congressmen, immediately 500 billion pesos yun. Wow. Grabe. So ang leeway mo na lang is 300 billion. Oh. Ngayon, explain ko. Balik ako doon sa district ko. Noong araw, Sige po. hindi ko alam yung flyover ng Ateneo. Wala akong pakialam doon. Kasi nakita doon ng national government, kailangan ng flyover magmula C5 pababa ng Ateneo. Kailangan palakihin yung daan ng C5. Kasi yan yung dumugtong na sa E. Rodriguez. Yes. Aakyat sa Katipunan, dyan na yung district ko. Lagi ako dumadaan dyan. Palabas sa Balara, di ba? Attorney Topacio, tapos aakyat ulit, papunta ng Mindanao Avenue. Wala kaming alam doon, but that was the national program. Babalik ko sa nangyari ngayon. There were 6 official development assistance program. Panay, Guimaras Road, sa Iloilo area. Laguna Lake, road network. From Rizal, going to Ortigas, palabas ng Makati, Taguig. Yung Bataan, Cavite Road. Importante yan. Yes. Sa bayan mo. From Cavite, diretso ng Bataan, Attorney Topacio. Yung North Rail na magkoconnect ng Clark papunta ng dito sa ating airport. Pag GMA yung plano yun, di ba? Yung planong yun. Oh, in fact, in fairness, panahon pa ni President, I would think, President Era pa rin nagsimula. Oh, Era, Ramos pa rin nata, nandiyan na yan. Yung train magmula dito sa Manila, papuntang Bicol, yung long haul, south. At saka yung Metro Manila Subway. Yung Metro Manila Subway, sayang, 2028 tapos na to. Itong subway na to. Pero nung ginawa nila, kinuha nila yung pondo, counterpart natin sa mga proyektong to, inilagay sa program. Grabe, no? At ang kapalit, yung pondong kinuha, ibinalik dito, nilagay sa flood control. Sa maleta. Sa maleta. So, yan yung pinapoint out ko na So hindi na magiging 2028 yung subway. 2032 na ang projection nila. Kasi Grabe. ang dahilan nila, yung boring machine daw mabagal. Kaya nga daw boring machine eh. So, boring machine ang tawag doon, di ba yung nagbubutas? So, Actually, talagang projection, even during the budget deliberations, 2028. Galing na to sa DOTR. Hindi na to matatapos. 2032 na.
At ang penalty natin dahil sa delay is about 400 billion total. Wow. Oh my gosh, unbelievable. Yun ang hindi nalalaman ng tao. Oo. So ang pinupunto ko dito, Tony, tanong nyo ulit sa pagdating ng district at saka national, nung panahon namin, Grabe. priority ang National Infrastructure Program. Yun. Di ba? Kung may mga district ka and kailangan gawin, okay. But can you imagine in my district, naglagay ng 100 million sa St. Ignatius, naglagay ng 150 million ata sa Blue Ridge. Basta ganun eh. Maraming mga kalye, ganito. Eh sayang, sana itong mga pondong to binigay sa magsasaka, Yes. sa mga irrigation programs. Kasi mayamang lugar yun. At hindi naman ganun kasama ang kalye. At tingin ko, kung sakaling ayusin, hindi ganun kailangan pondo ang kailangan. Oo. Eh wala eh. Kanya-kanya nga ano eh. KKK eh. Kanya-kanyang kurakot. Anyway, nadako tayo kung sa inyong legislative work. Pero after that, kayo ay naging Malacanang Chief Malacanang. of Staff, ano? Yes. DNR pa yata. Nauna ako, Attorney Topacio, ng Housing Secretary. Ayun, Oo. oo. Housing And then, Secretary. Chief of Staff ba? O... Housing Secretary, DNR, hindi man ako umabot ng isang taon, tapos Chief of Staff na. Oo, pero all of those are cabinet rank, di ba? Yes, Oo. opo. Eh, para sa inyo, anong preference nyo? Executive o legislative? Well, alam mo naman, Atty. Topacio, no, yung legislative, maganda rin yan. Yung pagbabasa mo, pagdidebate ninyo. Pero yung actual action, management ng mga ahensya, management ng tao, nasa executive talaga. Maganda sa executive kung talagang nakapush kayo, no, kung ano yung mga gagawin, eh talagang magagawa. Kasi policy making naman ng Kongreso at Senado eh. Yes. So in the case ng housing, sabi nun ni GMA, kailangan palakasin natin yung housing. Kasi ang model niya, gawin natin katulad ng Singapore. Parang ekonomiya. Yes. Tumutulong. Kasi there are about 24 related na mga activities to housing. 24 related products. Semento, yung lupa, pintura, gumagalaw, trabaho, lahat na to. May activities na gumagalaw. So, nung nakita kasi niya na very active ako sa Congress at saka sa being councilor's housing, sabi niya, itulak mo tong housing. Alam mo, ang una namin ginawa noon at baka hindi na to na-realize ng mga tao. Kami yung nag-increase ng pautang sa pag-ibig. Ooh. Kasi dati noon, ang ginagawa nila sa pag-ibig, maximum 500,000. 500,000 pesos. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ba ang pag-ibig membership fund? Kung Yes. magkano yung contribution mo, pwede kang umutang. Yes. At kung gusto natin ng housing activity, palakasin natin at pautangin natin yung mga tao. So this was increased. Ngayon ata, umabot na ng 6 million. Ang pwedeng iutang ng bawat Malaki na member. yun, ha? Maganda Oo. na yun. Hindi. Magandang kondo na yun. Hindi, Or, hindi, can be... hindi na socialized housing yun. Ano? Can be 10 million pa ata sa ngayon. Oh. Kasi nga, member ka naman eh. Yes. So you're paying for the loan, kaya mo Ina, narinig ko lang, yes. 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 Talaga? Yes. magbayad 25 years, tapos at that time 6%. So yun yung mga ilan sa reforms na immediately nag-click ka agad kasi yung mga tao nakabili ka agad ng condominium. Dati wala ka naman mabibiling 500,000 na condominium eh. So immediately nun, in-increase namin to, at that time, kung di ako nagkakamali, 2 million ata kaagad or 3 million. At ngayon patuloy na nag-i-increase na siyang nagtulak din sa maraming pabahay sa ating bansa. At maraming nabigyan ng tulong. Oh, galing ano? Sa dalawang posisyon pong hinawakan nyo, Sir Mike, bilang congressman at miyembro ng gabinete, saan nyo po mas natutunan ang tunay na kahalagan ng pamumuno or ng leadership? Okay. Sa Kongreso kasi, di ba sabi nga sa akin nung at that time, yung aking ninong, si Secretary June Factoran. Sabi ko nakaka-frustrate minsan, mas magandang tumulong ng direkta sa tao. Kasi di ba pag nasa gobyerno ka, masyado yung politika. Sabi niya, huwag mong pasinin yung politika, very critical yung gagawin mo. Because a little, yung difference na magagawa mo, malaking epekto sa buhay ng tao. Noong panahon ko sa Kongreso, in fact, yung napasang batas na yung dangerous drugs law, nauna ako dyan eh. So I was the counterpart in the... 1998 yata yun, ano? Yes, but ano yun, nung final ko, according to Paso, sometime 1998. Pero nangyari no, nagkasakit si Senator Barbers. So hindi namin na-approve. Eventually, kinuha ni Senator Mig Zubiri, siya yung nagtulak ng batas. Oo, one of the Spice Boys. Ano? So na-i-approve yung dangerous drugs law. Malaking bagay yun. Tapos yung katulad ng binabanggit ko na yung simpleng pag-increase lamang nung loanable amount, tapos binigyan mo ng siguro,
taon-taon ang target namin is 1 million Filipinos na housing. Hindi direktang housing, yung iba yung proclamation ng lupa, yung iba NHA, yung iba naman if they avail of a loan from Pag-ibig. Consider na namin yun as part. So, hindi malalaman ng mga tao yun na nagkalupa Kaya pa nga sila o nagkabahay sila dahil sa ginawa mo, pero okay lang yun. Importante, yung nagawa mong nakatulong ka sa taong bayan. At Yes. di ba, nakabigyan mo Galing. sila ng pabahay, natulungan mo yung ekonomiya, at kahit pa paano nagkaroon ng pag-asa Ang galing, ano? yung pamilyang Pilipino. Well, speaking of Migs, nabanggit na rin si Migs. At yung, di ba, meron kayo noong grupo. Spice Boys. Yung Spice Boys, si Cheese, si Migs. Kasama pa si Ricky Sandoval. Ricky Sandoval, Lani Braganza. Oo, yes. Yes, Oo, Sa siya Pangasinan yun. Oo. Anyway, eto hindi ako nagsabi lang nito Although sabi ko lang kasi sinabi ko rin. Sabi nila, among the Spice Boys daw, kayo ang pinakamuang bata sa ngayon Ikaw talaga, Tony Juan. Oo. Kasi Intriga pa ako. si Migs mukhang lolo na Si Mix hindi mo lolo, mukha na siyang mami. Tinabuhok. Muli, shoutout doon sa nagpadala sa atin ng kape. Maraming salamat Thank you. Oo, diba? Si Cheese Escudero, napala na ng kilay, tatlo ko na lang. Hindi naman Hindi naman Bright Boys si Cheese. Ay, di ba? Bright Boys na group natin. Ikaw talaga, attorney. Pero wala pa rin kilay Eto, gusto nilang malaman at napaka-importante daw. Anong sikreto nyo sa youthful good looks? Yan. Ikaw talaga, Torn to ba? Hindi, actually, si Migs Subili, I think, sinasadya niya. Kasi ba? nakikita kami, sabi ko sa kanya, Migs, magkulay ka naman ng buhok. Dahil mukha ka ng matanda, tawa siya ng tawa. Anyway, nagkulay na ata siya siya ng buhok. Pero, ano ba? Bakit ka ba bata? Well, una, siguro, pareho tayo, Attorney Ferdy, na tawa ng tawa. Masayain tayo, no? And I guess, malaking bagay yung nag-exercise ka. Yung Ayun. diet mo. At saka, siyempre, yung pamilya. Kasi kung meron kang strong na foundation, yung bond mo, I would think, no, na malaking bagay yung malaking koneksyon. Si Ina rin, strong ang foundation niya, Oo. Pumayat, Pumayat, Pumayat si Ina. Siyempre, dapat strong ang foundation. Oo, Ikaw talaga. anyway, Ina. Yes. Ito naman po tanong ko sa inyo, Sir Mike. Sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan ninyo, nandito pa nga kayo Pinahulakan niyo pa yung interview namin. Maraming salamat po. Ano po ang sikreto? Ano ulit ang sikreto kung paano nyo napapanatili ang freshness sa kabila ng lahat ng pinagbababato sa inyo ng administrasyon? Alam mo, si Attorney Topacio was kind enough yesterday to call me up. Sabi niya, kamusta ka na? Kasi sabi niya, tinanggap ko na, baka hindi ka makarating bukas. Yun nga, nakinabahan nga kami nagkakwentuhan. Pero ako kasi, okay, nung tinanong ako minsan ni Congressman Lian Leviste, sabi niya, what do you think will happen or ano ba itong direksyon na to? Sabi ko, alam mo, Lian, sa akin clear yung situation. Yung ginagawa natin is tama para sa bayan. No, tama to sa bayan kasi talaga may nangyaring korupsyon. Correct. Diba siya, may nakuha siyang documents, ako nakausap ko sa Saldi ko, si Gotesa nakausap ko, yung mga sundalo nakausap ko. Marines, So, alam ko, may problema na ayaw sagutin. Alam ko na ayaw imbestigahan at hanggang ngayon walang kinakasuhan. At kailangan natin ituloy yan. Kasi Kayo, Nina Juan. kami ang kinasuhan. kami Kaya yung nga mga galit sa corruption. Kami ang kinasuhan. So, Ako, kasama. Oo. So, tayo ito, may case natin to ng inciting to sedition. So, sabi ko sa kanya, klaro sa atin to di ba? Na politically, morally, Motivated. okay, tama tayo So, bakit tayo matatakot? Bakit tayo magkakaroon ng dalawang isip? Of course, may babatong mga kaso, gigipitin tayo, but I would think part of, hindi ko sasabihin na part of the game kasi mali yun sa akin In a democracy, dapat pabayaan kayo, magsalita ka. Nakita niyo yung nangyari sa Canada? Ay, Diba? oo. Sinisigawan sila, minumura si BBM, no? Paglabas ng Jollibee. Shame on you, shame on Shame on you, That si Yusek says a Clercaso, lot. sinisigawan. Pero nakita niyo yung mga police, pinapabayaan nila Pinapabayaan. kasi they respect yung freedom of expression, Speech. di ba? Ng mga Yes. tao. So, dito nga dapat hindi din mang ganun Dahil precisely, ang sinasabi lang naman natin, may nagnakaw. At kailangan natin panagutin. Yun naman ang panawagan ng lahat Oh. Yes. Pangalawa, Attorney Ferdy, di ba, yung pera,
1.5 trillion, wala man na isole. Magkano lang ba yung pinag-usapan nilang na isole? Mas mauna pa kayong ikukulong Kaya kaysa sa nga. mga nagnakaw, ano? Oh, si Secretary Bonoan, Correct. absuelto sa kaso. Grabe. Siya yung head ng agency ng DPWH na siyang naging simula o ugat ng flood control scandal. So siya, Hindi tayo against sa pagiging state witness ni Bunuan. Kasi against tayo sa pagiging state witness niya. Dahil alam natin, isa siya sa mga most guilty. Ngayon, para mapinpoint itong si Martin Romualdez, kaya gagawin nila yun, napakalaking kabalbalan ho ng mga kababayan. Ano, panibagong case build up kasi nandiyan si Bunuan. Pambira, ang dami na ng ebidensya, ang dami na ng testimonya. Para saan pa yan si Bunuan? Luloko tayo ni absuelto. Boeing eh. Ako may kaso. Grabe. Pero tingin ko mas nakakatulog ako. Because in my conscience, in iba my yun. heart, in my mind, alam kong tama yung pinaglalaban at alam kong tama yung ginagawa natin. In Correct. your face, boy. Alam nyo, sumulat ako formally sa DOJ. In your face, boy. Ah, okay. Tinanong ko, yung sa sinasabi yung restitution ng mga state witnesses, magkanong naibalik? I invoke the Freedom of Information Executive Order. Yes. Sumagot sa akin, 795 million pa lang. Out of all the state witnesses, sinabi. Actual cash. Actual cash. Okay. Oo. So, yun ang, hindi, wala sila sinabing cash. Sabi nila, yun ang isosoling value ng mga... Or ninakaw. maybe commitment. Baka. Hindi. Yung actual daw na narimit nila sa National Treasury, 795 million lang. 1.5 trillion. Trillion, laki. ang layo. Ang laki. layo. Ito, billion. Bigyan ko kayo ng example, Tony Ferdiaina. Yung pumasok na flood control budget from 2022 to 2025 kay Henry Alcantara was about 30 billion. Grabe. 30 billion. Okay. So, i-assume na lang natin 10%. But hindi yung 10% kasi nga ghost project eh. Oo. Di ba? At siya rin- 100 yun. Oo. Pero i-assume na lang natin 10%. That's already 3 billion pesos. Ang sinuli lang ni Alcantara is 180 million pesos. Yun mo. Grabe. Bago state witness na siya. State witness Absuelto na. Absuelto na. Grabe. Ibang klase talaga. Ibang klase talaga. Anyway, at nabanggit na rin natin yan, yung mga pagsubok na hinaharap ninyo. How do you want to be remembered? Bata pa naman kayo, ha? Wala nang i-insinuate dito, Pero, yung mga susunod na generation, kahit nandiyan pa Oo, dati akala ko sway-sway lang yan si Kong Mike. Kala ko dati pa ganyan-ganyan lang siya. Kung saan yung politika, doon lang siya. Kung saan yung administration, doon lang siya sasabay. Hindi ho pala siya ganun. No, dito natin napatunayan na talagang prinsipyo at paninindigan nitong mama na to. Hindi ho kayo iiwan, ha? Nabilib ho tayo dito sa mama na to. Kaya kung tumakbo to ng senador, nako, hindi ho natin iiwan yan. naman kayo. Oo. Oo. Kasi may mga katulad naman ni Alcusi na buhay pa, mukhang alamat na. Uy, attorney. Anyway, Grabe. how would you like to be remembered? How would you like future generations to remember. remember na pag sinabing Mike Defensor. anong gusto niyo unang pumasok? Alam mo, sa- Tony Ferdy, kanina sabi ni Ina, pa-selfie naman bago ka makulong. Ikaw naman, paano ko maalala? Parang buhay pa ako, pinapatay mo na ako. Pero tama ka. Tama yung question mo, Tony Ferdy. Oo. Kasi lahat ng nangyayari ngayon, it's not about now. Hindi yun ibig sabihin sa ngayon. Tinitingnan mo yung judgment of history. And more importantly, yung judgment ng mga apo mo. Judgment ng anak mo. Ano ba itong ginawa mo nung panahon natin? Nung panahon na may ganitong korupsyon, may ganitong anomalya. Nasaan ka ba? And that is what I want to be remembered by. Na alam ng mga anak ko, alam ng mga apo ko, alam ng mga anak na magiging apo ko, na lumabang ka ng mga panahon ngayon. No, alam mo, inisip ko rin minsan and it's not to compare myself to Ninoy Aquino, hindi ko naman sinasabi yun. Pero inisip ko, paano kaya nung panahon niya, di ba? Dahil si President Marcos, very popular. Yes. Supported ng church, supported ng media. Parang ang hirap ng sitwasyon niya. Oo, yeah. Ngayon nga, unpopular na tong presidente. Di ba? Negative 13 na. At the time, at the start of the term of President Marcos, popular. Oh, yes. But Ninoy Aquino knew na mali yung martial law. That it was an attack on democracy. Lumaban siya. But eventually, later on in history, hindi nga siya naging presidente. Pero naging bayani ng ating bansa. Ayun. Yung kanyang asawa,
itinanghal na para bang naging ina ng demokrasya. And then later on, the son became president. Kaya No? lang kamote yung anak eh. si Noynoy Aquino. Pero kung buhay yun, kung buhay si Noynoy Aquino, kung buhay si Joker Arroyo, una yung magwawala sa nangyaring nakawan sa ngayon. Talaga. Definitely, kung nandun yung To dalawang be yan. fair to Noynoy. Oo. And then si Joker nga, alam nyo naman, nung panahon na nasa Congress, kami parating magkasama eh. I would think, no, kung si Joker ngayon, siguro nga nagalit sa akin yun kung yung nalaman niya nag-BBM ako the last election. Baka nagtampo siya eh. Hindi naman niya totally siguro magagalit sa akin. But, with what is happening now and the corruption we're seeing, sigurado ko, magwawala si Joker Arroyo, magwawala si Noynoy Aquino. Ano kaya reaction ni Noynoy Aquino, no? Na nakikita niya yung mga kakampings ngayon na talagang pinagtatanggol pa itong administrasyon na to, no? Alam mo, nakita kami ni Noy eh. Kasi before the election ng presidential elections, nag-uusap naman kami. Talaga. Oo, kasi very close kami. Nung nasa Congress kami, very close kami ni Noy. And may mga nangyari noon. Ganito rin, no? Kasi that time, nag-file kami ng impeachment noon kay Pangulong Estrada. Yes. And si Noy was very, tumutulong sa akin. Mas senior ako sa kanya. First term siya. Eventually, parati kami nagkikita. Kami na cheese. Escudero. Kakaibigan kami niya, no? Naging senador siya. Then eventually, naging presidente. So during the last part of his presidency, nagkakwentuhan din kami. Kita kami, tapos hindi ko alam na yun na yung huli naming pagkikita. May tinanong pa nga siya sa akin eh. Sabi niya, Mike, sino yung atong sekretarya mo daw or sa staff mo, babae, maganda? Isip ko sino kaya yun? Baka nagsabi lang na staff ako ni Mike or siguro may isang negosyo na malayo naman talaga ako but sabi na kasamahan ko si Mike. Pero nung nagkakaroon na siya ng dialysis, nabanggit sa akin na ayaw na niya. Kasi sabi niya, yung dialysis daw, itulong na lang sa mahihirap. And nalungkot din ako sana. Nadalaw ko siya or nakausap ko siya before he died. Ayan. So, huwag po kayong aalis dahil Ayun na nga mga kababayan, dito ko na ho tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa interview na yan itong si Kong Mike. Punta lang ho kayo dyan sa Sunshine Broadcast kung gusto yung panoorin ang kabuuan niyang interview na yan nitong si Attorney Ferdy Topacio at nitong si Ate Girl. Maraming salamat. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.